na naman ang term. The religion of Islam in the light of the present world. Nandito lang ako sa kapit sa mga Mali na naman ang term. Si Muhammad. Si Muhammad, appointed siya sa walang ibang Diyos sa kanya. Tapos, yun lang dapat yung kaniwalaan sa kanya. Then, dahil po yung makakaibang ibang Di mo siya Christianity, hindi lang siya nakaboko sa Roman Empire. Siya kalawang ang Christianity. And nahirapan si Muhammad sa pag-discussion niya sa mga Christian. Kasi ang gagawin ng Go. Ang Christianity kasi noon, ang mainstream na religion sa ng Roman Empire. Kasi sabi dun sa research ni Brother Josh, 380 AD pa, tinanggap ng mga tao yung doctrine ng Christianity as Trinity. Pero yung Trinity na yan, invented dogma lang yan sa type ni Constantine. And then, ang laman ng Trinity, merong God in 3 persons in heaven. Tapos diba, eventually nagkaroon ng sariling identity yung God kay God sa pala. Tapos sabi ni Muhammad, kasi syempre, ang aral niya Hudyo, tapos may ganyang palang basic ng mga tao. Nagkaroon ng confusion niya sa utak niya. Kaya, tinurse niya yung both Jew and the Christian. Sabi niya, dapat parusahan kayo at patayin. Ngayon, kumuha siya ng religion, Islam. Lahat ng mga hindi susunod dito, hindi ma-accept ng religion ng Islam. Hindi pagpapalain ni Allah. Tapos, dapat silang patayin. Tapos, may hinati-hati ni Muhammad yung kategory ng mga Christians. Ang kategory niya, merong believers, unbelievers. Mali ka lang. Believers, Jews, Christian, tsaka atheists. Alam niyo naman itong mga atheists, diba? Mga vegan, mga vegan. Ayan. So, yung tatanggap ng religiong Islam, sila lang yung makakaligtas sa apoy ng impyerno. Okay. So, sulat ko pa yung verse. Itong category na sa sa verse ng Quran is 3:57, 110, saka sura yan yung S. Sura po. Yan yung mga verse. Tapos sabi niya doon, sabi niya dito, yung lahat ng mga kinondem ni Allah ay magiging mga unggoy at saka baboy. Ito yung gagawin ni Allah dito sa kapal. Papatayin sila, tapos gagawin silang unggoy at saka baboy. Nasa 21. Tapos, yung mga ginawa ng mga terorista noon, at saka ni Bin Laden, na-justify lang yun. Okay lang na yung mga pinagagawa na terrorist action, at saka yung pagpatay ng mga mga masasama sa Saudi. Hindi masama. Kasi ang pinapatay naman daw nila is mga unbelievers. Ito, sila yung mga yan.
So parang ang turing lang nila sa atin, ganito nga yung ayaw, baboy, tsaka onggoy. Hanggang ngayon, yan yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo, ay ng mga Muslim. So, yung argument ng Godhead, dapat i-take natin seriously. Kasi, nasa Old Testament, yung na-announce ng Diyos yung promise niya para dun sa anak niya. Tapos yung fulfillment niya nasa yung Redeemer niya sa New Testament. Nakasulat yun sa Isaiah 7:14 at sa Micah 5:1-3. Basahin ko lang yung kasi ginawan kasi ni Muhammad ng ibang version yung pangako. Parang ganito, sabi niya, "They slew him not, nor crucified him, but it appeared so unto them, but Allah took him up unto himself." Nasa Surah 4:157-158, sabi niya doon, hindi naman pinako yung Kristo. Sinama ni Allah yung sign sa heaven. Kasi hindi rin nakakay. Ayan. Pero sa Bible natin, sabi doon sa Acts 2:20-28, pinroclaim ni Pablo na pinatay yung Kristo, pinako, tapos nagkaroon siya ng resurrection. Hindi ka natin sabi pa po dito, kung hindi tamaan yung Christ sa pagkamatay, at hindi rin siya nag-resurrect, hanggang ngayon, yung tayong mga tao, wala tayong sabi niya, hindi tayo makaka-experience ng hope, wala tayong Diyos, tapos wala din tayong eternal life. Kung gano'n lang yung ginawa ni Cristo, yung sinabi niya ni Revelation 9. Sabi din kasi nila parang binigti lang. Tapos, ano pa po dito? Dapat i-consider natin, kasi di ba sinasabi nga wala kang magaling na Kristo na ganyan. Dapat natin i-consider na may mga witness na namatay na yun. Di ba? Yung mga apostles, tsaka yung mga libo-libong tao na kasama ni Christ ang buhay na siya dito sa lupa. Di ba? Nakikita nila si Christ. Tapos, yung pinako si Christ, marami ka naman nakakita din na mga witness noon. Nakita natin si Christ ang pinako. Tapos, si John of Arimathea. Isa sa witness, kasi siya yung kay Christ. Kumuha ng embankment ni Christ. Tapos, siya rin yung naglagay dun sa grave. Shadow of Turing. Tapos, meron pa ng babae, yung mga babae, di ba nakita niyo, nag-resurrect si Christ, yung witness nila. Kasi nawala rin sa camp, tapos niyakan kanila si Christ. Ngayon, yung mga disciples na nag-spend ng time kay Christ ng 40 days. Tapos hanggang sa nag-ascend na si Christ kay Revelation 2:8, sabi pa nga doon, "These things say the first and the last, who was dead and is alive." Yun yung sinabi ni Christ na nag-ascend na sa heaven. Tapos sabi ni Brother Iwag lang, tayo nang bahala kung ano pipiliin natin. Kung maniwala tayo dun sa Bible or dun sa Quran or kay Christ or kay Muhammad. Kasi sabi nila, bakit ka maniniwala dun sa tao na ipinanganak dun sa hidden tradition tapos hindi man lang ma-experience ng conversion into Christianity tapos sisiraan yung Bible. So sabi pa po dito, last report ko pa, si Muhammad ay illiterate. So, knowledge siya. Hindi niya kanya magbasa ng Old and New Testament, pati yung kahit yung Greek, niya kanya basahin yun, and Hebrew. Hindi rin siya aware. Di ba, kung binasa niya yung Old Testament, yung Elohim, 3 minutes. wait lang, patataps na. Nasa Bible yan, sinabi niya na 2,600 times. Tapos yung Yahweh din. Pardon si Ate Jo. Na 6,828 times na pinanggit niya ng Bible ng Old Testament. Pero since hindi nga siya marunong, hindi nga alam niya. Yung mga scholars din ng Bible, ang alam, hindi rin sila aware na yung God and Father ay hindi siya pangalan, kundi title lang. Pero dahil napapaliwanag ng Diyos sa mga tao kung anong klase ba siya na creator. Tapos sabi ka nga doon yung Yahweh,
sabi niya dito, yung Yahweh na na-revealed diagnosis, yan yung pangalan ng covenant niya. Sabi ni Brother Ibon dito. Tapos yung name na Yahshua sa New Testament, hindi self-explanatory na siya. Kasi yung pangalan ng Diyos nasa anak, katulad ng Emmanuel, ang ibig sabihin ng God with us. So, yung, hindi na kailangan ipaliwanag kung tutuusin yun, kung nagbabasa lang siya ng Old and New Testament, or marunong siya magbasa. Kasi ang laging ginagawa ng Muhammad, dinidinay niya na mayroong Christ, dinidinay niya lahat ng tinuro ng mga apostles, ng mga prophets sa Old at sa New Testament. Gumagawa siya ng sarili niyang message o ng version niya. At hindi rin natin siya mag-consider na messenger of God. Pero kasi medyo si Ibon din, masyado siyang extreme sa mga Muslim. Hindi naman lahat ng Muslim ay masama. Yun lang. Okay, Ate Jo. Pakista.